Wisit, ihing-ihi na talaga ako. Di ko na kaya to. Sandali. Saan ba pwedeng umihi dito? Kung siniswerte nga naman, dito pa talaga natapat. Wala man lang poste ng ilaw. Di bali na, kahit saan na lang. Hindi ko na talaga kaya. Oh. Mukhang okay na dito. Dito na lang. Tabi-tabi po. Teka. Ano to? Parang amoy dugo. Ang lansa. Putek. Ang sakit sa ilong. Anong ginagawa mo? Aswang? I mean, sino yan? Napaurong ang ihi ko nang marinig ko yun. Mukhang galing siya sa loob ng makapal na talahiban ng gubat. Umandar ang kilabot sa buong katawan ko at halos manginig ang kamay ko sa pagtatangkang itaas ang zipper, kahit hindi pa man ako nakakapagsimula. Huwag kang basta-basta nagtitiwala sa mga bakanting lote. Hindi basta-basta ang gubat na to. Pwede kang mapahamak sa ginagawa mo. Sorry po, nakikiihi lang po ako. Teka, multo ka ba? Magpakita ka nga sa akin. Shit, baka multo nga. Ayoko na pala. Diyan ka na lang, aalis na lang ako. Umalis ka na habang kaya mo pa. Ilang andar na lang mula rito. May gasoline station. Doon ka na lang maglabas niyan. Sige po. Pasensya na po. Wisit yun ah. Umurong bigla yung ihi ko. Multo kaya yun? Diyos ko, sana hindi naman. At kung oo, huwag naman sana akong sundan. Magandang araw po, Miss Anne. Ako nga po pala si Migs, 27 years old, isang videographer at reporter sa Maynila. Ang mga scoop ko po ay kwento ng inspirasyon, mga documentary tungkol sa mga taong nagbibigay liwanag sa iba. Noong panahong yon, ang assignment ko, gumawa ng docu tungkol sa isang beauty queen sa isang probinsya sa Bicol. Itago na lang po natin siya sa pangalang Luisa. Mula pa lang sa file na ipinasa sa akin, nakita ko na kung gaano siya hinahangaan ng mga tao. Ang sabi pa, halos idol siya ng buong bayan. Pero hindi ko inakalang ang kwento niya ang siyang mismong magpapabago ng buhay ko. Dahil kinabukasan matapos ang engkwentrong yon, sinalubong agad ako ng isang masamang balita. Migs! Isay! Finally in the flesh. Wow! Linya ko dapat yan. Ang tagal na rin namin naghahanap ng videographer at may pangalan na rin ang kumpanya. Sino mag-aakala na yung simpleng interaction natin online mauuwi sa totoong partnership? Well, siguro dahil nakita talaga ng team ko yung pagiging mahusay mong manager. Look at you. Kompleto sa PR, branding, schedule, connections. Parang ikaw pa nga dapat ang may docu eh. Nako, tigilan mo ko ah. Sa dami ng sabay-sabay na hinahandle ko ngayon, minsan hindi ko na alam kung beauty manager pa ako, barangay tanod. Ganun talaga kapag maraming umaasa sa'yo. But seriously, impressive ka. Halos buong team ko curious na kay Luisa. Lalo na nung napanood nila yung teaser clip mo na naka-feature sa local news. Kaya nung sinabi mong may green light na ako sa project, kinuha ko na kaagad. At hindi mo pa nga kilala si Luisa noon, ha? Paano pa kaya pag nakilala mo na siya? Alam mo, bilang manager niya at kaibigan para sa akin, nasa kanya na lahat. Baka nga sobra pa eh. Just be patient with her. Hindi siya mahilig sa spotlight, lalo na pag masyadong personal. Alam mo na, trauma sa past issues, chismis, ganyan. Garrett, hindi ako nandito para manggulo. Gusto ko lang ipakita kung gaano kahalaga yung ginagawa niya. Hindi lang bilang beauty queen, kundi bilang tao. Kung ganon,
Ikaw nga ang tamang tao para rito. Tsaka Isay, wala ka na rin namang choice eh. Nandito na ako. Loko-loko ka talaga. Halika na. Ipapakilala na kita. Pero warning ha. Minsan unpredictable yun. May mga araw na sobrang sweet. Tapos may araw na ayaw talaga niya ng kausap. Naiintindihan ko. Halos lahat naman siguro dumadaan sa ganyang phase ng buhay. Pero seryoso, okay lang ba talaga to? I mean, alam ba niya ang tungkol sa docu? Of course! Hindi naman ako magpapasok ng outsider sa circle niya nang walang go signal. So ano? Tara na. Tara. Nasa likod siya ng bahay. May mini garden kasi ako doon. Kapag stress siya, dun siya madalas tumambay. Pero baka nagpa-practice na rin ng walk. May pasarela event kasi mamayang gabi sa plaza. Mga 7 p.m. daw ang simula. Alam mo, sumama ka kaya? Pwede mo ring isama sa docu yun, di ba? Oo nga, pero hindi pa tayo makakaabala kay Luisa ngayon. Ako, huwag kang mag-alala. Alam niya naman na darating ka ngayon eh. Luisa, sakto nandito ka na. Ito nga pala si Migs, yung videographer na gagawa ng docu para sa'yo. Hi, Migs. Nice to meet you. Nice to meet you too, Luisa. Advance meeting lang to, para makapalagayan mo na siya ng loob. Pero sa makalawa pa talaga magsisimula yung trabaho niya. Wala pa rin kasi yung ibang glam team. At mas maganda rin kung sa mismong fiesta na natin sisimula ng lahat. Pero sinabi ko na rin sa kanya na pwede niyang isama sa docu yung pasarela mamayang gabi. Okay yan. Kayo nang bahala kung ano mas magandang gawin. Anyway, aakyat muna ako ha. Kailangan ko na rin maligo at siguro magpahinga saglit bagong event. Isay, please. Ikaw nang bahala kay Migs. And Migs, thank you sa effort mo. Sure ka ba na siya yun? I mean, inaasahan ko kasi na medyo jolly at palangiti. Mukha kasi siyang stiff. O parang malalim lagi ang iniisip. Kaya nga sabi ko sa'yo, unpredictable. Pero pag mas nakilala mo pa siya, baka piliin mo na lang na wag na siyang i-feature. Para lang mas solo mo ang kabutihan niya. Masolo? Biro lang. Loko ka, Isay. Mamaya marinig ka ni Luisa. Palayasin pa ako nun. Tsaka alam mo, sa dami ng beauty queens na na-feature ko, halos lahat may side character na punong-puno ng kaartehan. Kaya nga hindi ko maiisip na makipagrelasyon sa beauty queen eh. Ayoko ng drama, no? Okay, sabi mo eh. Pero tandaan mo, the more you hate, the more you love. Naku, wag mo akong ganyanin, Isay. Magtatrabaho lang ako dito. Hindi ako nadadala sa mga pinagsasabi mo. Sabi mo eh. Isay! Isay! Oh, Kuya Ben, ano nangyari? Bakit ka tumatakbo? Ay, mukhang makakansila na naman ang pasarela na naman mamayang gabi. May natagpo ang bangkay. Dun sa malawak na bakanting lote sa may tabing gubat. Ha? Paano? Kailan? Ngayong umaga na, yung mag-aayos sana ng ilaw sa stage, si Mang Hector. Pinuntahan siya ni Martin kanina dahil hindi sumipon. Pero hindi pa daw nakakarating doon. At nakita ito sa bakanting lote. At gaya ng dati, Wala ng ulo. Kuya, buti nandito ka na. Anong gagawin natin? Sinong pwedeng pumalit kay Mang Hector? Kahit pa i-cancel natin mamayang gabing pasarela, hindi pa rin yun basta-basta makakahanap ng marunong mag-assemble ng mga ilaw. Huwag mo nang problemahin yon. Wala naman akong trabaho ng ilang araw. Nag-file ako ng leave sa call center. Ako na munang gagawa habang wala pang papalit kay Mang Hector. Ganun ba? Salamat, Kuya. Nga pala, Kuya Ben, Kuya Martin, ito nga pala si Migs. Teka, ano yung sinasabi niyong wala ng ulo? As in, nawawala? At sinabi mo bang hindi ito ang unang beses? Sa kasamang palad, hindi nga. Actually, hindi ko na alam kung pang ilang biktima na si Mang Hector eh. Pero alam mo, wag na muna natin problemahin yun. Ang mabuti pa, ipakilala na kita ng maayos sa mga makakasama mo dito sa trabaho. Si Kuya Martin, kapatid ko yan. At si Kuya Ben naman, siyang may hawak ng mga decorator at logistic dito sa events. Jack of all trades, kumbaga.
Nice to meet you po, Kuya Ben, Kuya Martin. Ako po si Migs, videographer. Gagawa po ako ng docu para kay Luisa. Kuya Ben na lang, iho. Kahit senior na ako, malakas pa rin ako. Kayang-kaya ko makipagsabayan sa mga 30. Feel ko pa nga yung pagkabinata ako eh. Kaya huwag mo kong patanday na masyado. Nako, pansin ko nga po. Napakatigas pa rin ang katawan niyo at mukhang malakas. Nako, Biggs. Pag nakita mong trumabaho si Kuya Ben, baka sabihin mong nagkamali kayo ng edad. Yung tipong suko ka na sa sakit ng katawan, si Kuya Ben ganado pa rin. Totoo, Migs. Kaya nga talaga ako dyan kay Kuya Ben eh. Kayo talaga. Baka mapaniwala pa ako sa mga pagpupuri nyo. Pero sige, tanggap ko. Ganyan talagang lahi namin eh. Walang kupas kahit senior na. Anyway, Kuya Ben, kung kailangang i-reschedule yung pasarela, okay lang naman. Ako na lang ang magsasabi kay Luisa. Sige. Isay, mag-update ako mamaya pag may final word na. At Migs, mag-iingat ka palagi. Lalo na kung mag-iikot ka sa gabi. Huwag kang basta-basta papasok sa gubat. Lalo na kung mag-isa ka. Salamat po sa paalala, Kuya Ben. Sige, Migs. Isay, una na muna ako. Sige, Kuya. Thank you ulit ha. Ingat ka. Oo nga pala. Pupuntahan ko na muna si Luisa. Palabas kasi kami ng bayan. Magpapasukat siya ng damit para sa darating na fiesta. Ay, sakto. Dala ko naman yung kotse ko. Samahan ko na kayo. Sigurado ka? Kararating mo lang kagabi, di ba? Pwede ka namang magpahinga muna. Nakatulog naman ako kaagad pagdating ko. Tsaka sayang ang chance. Baka makakuha ko ng candid shot sa trip na to. So yeah, I'm good. Tara. Okay. Sandali lang ha. Tatawagin ko lang si Luisa. Baka tapos na siyang maligo. Sakto din dahil dala ng team yung van namin eh. Ang balak talaga, magkukommute lang sana kami. Buti na lang may knight in shining kotse. Relax lang. Hindi ako driver dito pero sige. Di ko kayo pababayaan. At saka maaga pa. Hindi pa masyadong mainit. Tumalikod si Isay at naiwan naman ako sa labas. Pinagmamasdan ng paligid. Tahimik at maaraw noon, pero may kung anong kilabot na nananatili sa hangin. Nang maaalala ko ang balita ni Kuya Ben, biglang tumindig ang balahibo ko. Kung minamalas nga naman. Parang hindi lang documentary tong pinasok Baka crime thriller pa. Sasama ka ba sa amin? Kung ayos lang sana sa'yo. Ayos lang kung gusto mo talagang sumama. Ayun! Oh, tara na! Tara. Buong biyahe tahimik sa loob ng kotse. Si Isay abala sa pagte-text. Si Luisa naman tahimik lang, nakatingin sa bintana. Habang ako, sinusubukang isipin ng mga anggulong pwedeng kunan para sa docu. Pero nang lumiko kami sa makipot na daan papuntang bayan, sinalubong kami ng maraming taong nakakumpol sa gilid ng kalsada. May mga pulis na nagbabantay, may yellow tape, at maraming tao ang nakapalibot sa isang bahagi ng gubat. Ano kaya yun? Bakit ang daming tao? Yun yung bakanting lote na sinabi ni Kuya Ben at Kuya Martin. Diyan daw natagpuan si Mang Hector kaninang umaga. Teka, ito yung lugar na hinintuan ko kagabi Ha? Kagabi kasi, jingle na ako. Huminto ako dito para umihi sana kaso bigla na lang may sumulpot na tao. Nakahood. Tapos pinigilan ako. Natakot nga ako Akala ko, multo talaga yun. You mean, may nakausap ka dyan sa gubat kagabi? Baka naman si Mang Hector yun. Baka buhay pa siya nung mga oras na yun. Ewan ko Isay pero hindi siya boses ng lalaki. Lalong hindi boses ng matanda. What do you mean? May natatandaan ka ba? Nakita mo ba siya? Hindi ko siya nakita. Nakahuti siya, malaki. Halos natatakpan ang buong mukha niya pero yung boses niya,
hindi ko maikukumpara sa boses ng matanda eh. Actually, parang medyo kaboses mo nga siya, Luisa eh. Kaboses ni Luisa? Naku, ang hirap naman yan, Migs. Minsan nga magkaboses din kami ni Luisa. Eh, malay ko ba? Basta sigurado akong hindi yun lalaki. At lalong hindi matanda. Teka, sandali, Migs. May checkpoint. Panigurado magtatanong ang mga yan kung may napansin ka kagabi. Sasabihin ko ba? Aba, bakit hindi? Mas mabuti siguro kung huwag mo nang sabihin. Bakit? Dahil ikaw na rin may sabi hindi mo naman siya nakita, di ba? So hindi mo rin naman matutukoy kung sinong salarin. Wala rin saysay. Tsaka nagmamadali tayo. Teka, sandali. Hindi naman ako sigurado kung salarin nga yung nakausap ko kagabi. Pwede namang witness yun, di ba? Malay mo, makatulong pa ako sa mga pulis. Ikaw ang bahala. Sinabi ko lang naman ang sa tingin ko'y magiging abala sa atin. Dahil kapag narinig yan ng mga pulis, tatawagin ka nila para sa panibagong interview. At kailangan mong i-delay ang docu natin bukas. Ikaw rin. Choice mo naman yan eh. Sandali. Ititigil ko muna tong sasakyan. Pinapatigil tayo ng pulis eh. Good morning po. Routine checkpoint lang po. May ID po kayo? Yes po, officer. Saglit lang. Eto po. Salamat. Mig Santos. Taga Maynila? Kailan ka pa lumuwas? Kagabi lang, sir. So, kagabi. Dumaan ka sa rotang to? Yes, sir. May nakita ba o narinig dito kagabi? Wala naman. Sigurado ka? Yes, sir. Madilim na nung oras na yon kaya wala na rin akong napansin na kakaiba. Talaga? Opo. Officer, pasensya na po ha. Papunta kasi kami sa bayan. May kailangan kami habulin. Tapos na po ba tayo? Imbes na aksayahin niyo ang oras kaka-interrogate ng mga tao, hindi pa mas mabuting alamin muna kung ano talagang dahilan ng pagkamatay ng mga biktima? Mas makakatulong siguro yon kaysa istorbohin ng mga inosente. Bakit hindi doon muna kayo magsimula para hindi kayo lagi nakakaperwisyo? Luisa, ikaw pala. Sige, lampas na kayo. Pasensya na sa abala. Ginagawa ko lang ang trabaho. At kahit maabala ka pa, sa totoo lang, wala akong pakialam. Hindi naman lahat ng tao ay tinitingalay ang titulo mo. Sige na, officer. Salamat. Mauna na kami. Ano yun? Ba't parang galit sa'yo yung pulis, Luisa? Presidente yata ng fan club ng mga basyo ni Luisa. Talaga? Pero siguro naman may dahilan kung bakit ganyan siya, di ba? May dahilan naman talaga. Months ago, may bangkay na natagpuan sa likod ng property ko. Simula noon, parang lagi may masama siyang iniisip tungkol sa akin. Wait. May natagpo ang patay? Sa likod ng bahay mo? Oo. Pero porket may bangkay sa likod ng bahay ko, ako na ba agad ang salarin? At wala naman talagang ebidensya laban kay Luisa. Actually, nakakulong na yung suspect na itinuro ng mga kapitbahay. Pero si Troy, ayaw pa rin tumigil. Para bang may sariling galit. Parang may personal na vendetta. Grabe. Ang bigat pala ng history nyo. Sanay na ako sa mga taong gustong sirain ang imahe ko. Anyway, huwag nating sirain ang mood. Migs, ready ka na bang makilala ang designer namin? Oo naman. Malapit na ba tayo? Oo, ayan na. Pag nakita mo na yung dark green na boutique dyan sa may kanto, nandun na tayo. Gaya ng sinabi niya, huminto ako sa tapat ng isang modernong boutique. Sakto lang ang laki nito pero halatang mamahalin. May class ang bawat damit na nakadisplay sa mga manikin. Pagkababa pa lang ni Luisa sa kotse, sinalubong agad siya ng ilang mga estudyante at presidente na tila matagal nang nakaabang. Marami ang nagpa-picture, yumakap at masayang nakipagkwentuhan. Lahat yon pinatulan ni Luisa ng walang alinlangan. Ako naman nakatayo lang sa gilid. Tahimik na pinagmamasdan siya. Pinakikiramdaman kung alin sa mga ngiti niya ang para sa kamera at kung alin ang totoo. Pasensya na mga bebe ha, may naghihintay kasi kay Luisa. Bukas sa pasarela ha, punta kayo para mas matagal niyo makasama si Luisa. Pasensya na po ulit.
Kailangan na talaga namin pumasok. Halika na, Migs. Sige. Ako na magbubukas ng pinto. Salamat. Ay, ang rena ng kabiganian. Dumating na pala. Luisa Beshi, halika nga rito. Hi, Ate Faye. Sorry kung late kami ha. May nadaanan lang na abala sa daan. Walang problema. Ganun talaga kapag sikat. Ang mahalaga, nandito ka na. O halika na, sukat na natin tong gown na ginawa ko para sa'yo. Simple, pero nakakasilaw sa ganda. Just like you. Char. Siya nga pala, Ate Faye. Si Migs. Siya yung videographer na sinasabi ko sa'yo. Siya yung gagawa ng docu para kay Luisa. Gwapo, no? Hello, Migs. My God, ang fresh mo ah. May pagka-quirky tsaka mukhang observant. Yung tipong kapag nag-shoot, pati kaluluwa mo ma-analyze. I love it. Salamat po. Nice to meet you rin, Ate Faye. Aba, dapat lang nice ang meet natin. Kasi ako ang taga-make sure na magmukhang diwata si Luisa sa docu mo. Imagine mo na lang, kung pangit ang gown, cancel ang aesthetics. Ayaw natin yon, di ba? O siya, ate. Bahala ka na muna kay Migs, ha? Kami ni Luisa, magpipitting lang saglit. Go, go, go! Feeding the queen na! Dito na muna si Mig sa lounge. Ako nang bahala sa kanya. May kape, crackers at chismis kung gusto mo, iho. Salamat, Ate Faye. Okay lang ako dito. Habang papalayo sila, hindi ko maiwasang sundan ng tingin si Luisa. Tahimik siya pero ramdam mo ang bigat ng presensya niya. Hindi siya yung tipong naghahanap ng atensyon pero imposibleng hindi siya mapansin. Ang mga ngiti niya parang may sukat, may layunin. Parang sinadyang tabingan ang kung anumang totoo sa loob niya. Umupo ako sa lounge at tinanggap ang kape mula kay Ate Faye. Medyo malabnaw pero ayos na rin. Humigop ako. Pilit pinakakalma ang dami ng tanong sa utak ko. At doon nga, munti ko nang maibuga ang kape nang biglang bumukas ang pinto ng fitting room. Lumabas si Luisa, naka-fit na gown na kulay ginto. Simpleng disenyo pero sobrang elegante at bagay na bagay sa kanya. Ang ganda! Diyos ko, Migs. Kuha ka na ng video. Sayang ang eksena. Tingnan mo naman si Luisa, oh. Pag nakita to ng mga candidate, baka mahiya na silang lumakad. Ewan ko na lang, ha. Hindi na makatarungan ang ganda. Sige. Wait, Why? sabihin mo muna kung gusto mo tong gown ko. Bakit ako? Ikaw naman kasi, Luisa, bigla-bigla ka eh. Nauutal tuloy si Migs. Anyway, ganito kasi si Luisa, Migs. Para sa kanya, mas magaling daw kumilatis ang itsura at appeal ang lalaki. Lalo ka na. Sanay ka sa camera. Alam mo kung anong bagay, kung anong angle ang flattering, at kung alin ang tapat sa lente mo. Gusto ko lang marinig ang totoo, Migs. Well, kung akong tatanungin, simple siya pero may impact. Hindi siya sumisigaw ng atensyon pero imposibleng hindi mapansin. Katulad mo. Oh, smooth. Salamat. Tumalikod na si Luisa at bumalik sa fitting room. Ako naman, naiwan lang natulala. Sa tono ng boses niya, hindi ko mawari kung natuwa siya sa sagot ko o nawirduhan. Dahil kahit ako, hindi ko rin alam kung saan ko nakuha ang mga salitang yon. Oh, Migs, pinaganda kita ng sweets. Masarap yan. Kakabake ko lang ng cake na yan. Wow. Thank you po, Ate Faye. By the way, habang abala pa sila sa fitting room, may tanong ako sa iyo, Iho. Anong masasabi mo kay Luisa? Okay naman po siya. Mukhang sincere naman siya. Masaya sa ginagawa niya ngayon. Alam mo kasi ang batang yan, madalas nami-misinterpret sa simula. Tahimik, malayong tingin, pero mabait yan, matulungin. Kaya mahal na mahal siya ng mga tao rito. Nakikita ko naman po. At mukhang mahal na mahal din talaga niya ang mga tao rito. Alam niyo po, sa field ng trabaho ko, marami na akong nakasalamuhan na beauty queen na magaling lang sa harap ng kamera. Pero si Luisa, kanina pa lang,
Kita ko kung paano niya in-entertain yung mga tao sa labas. Hindi pilit, hindi scripted. Mukhang tao sa puso talaga yung ginagawa niya. Tama ka. Pero siguro, kaya minsan parang malamig siya, ay dahil may mabigat pa rin pinagdadaanan. Lalo na nang pumanaw ang lolo niya. Siya pa naman ang nagpalaki kay Luisa. Halos buong buhay niya, umiikot sa taong yon. Ah, kaya pala. Oo, iho. Laking lolo si Luisa. Lahat ng alam niya sa buhay, tapang, ugali, galing sa lolo niya. Kaya nang mawala yon, parang nawalan din siya ng ilaw. Masakit din naman po kasi talaga pag nawawalan ng mahal sa buhay. Hindi lang yon, iho. Ang lolo ni Luisa, isa siya sa mga biktimang natagpuang walang ulo. Ewan ko kung naririnig mo na ang mga bali-balita tungkol sa nangyayari dito sa bayan namin. Pero sa palagay ko, yun ang hindi pa rin kayang tanggapin ni Luisa hanggang ngayon. Oh? Isa sa mga biktima ang lolo ni Luisa? Oo. At mabuti na lang, nandyan si Isay. Kung wala siya, baka hindi kinaya ni Luisa lahat ng pinagdaanan niya. Migs, ayos bang sukat ni Luisa sa mga gown? Pinapili na namin kung alin ang isusuot niya sa gabi ng coronation. Ah, oo naman. Bagay lahat sa kanya. Kahit sako pa sigurong isuot niya, babagay pa rin. Okay ka. So, nakuhanan mo ng video. Oo. Kanina pa lang kaset up ang camera ko. Perfect. Tapos na ako, Isay. Tara na? Yes, Migs. Paano? Hatid mo ba ulit kami? Oo naman. Habang naglalakad kami palabas ng boutique, hindi ko maiwasang balikan ang mga sinabi ni Ate Faye. Ang tahimik, palaban, at misteryosang si Luisa, ang babaeng hinahangaan ng lahat. Isa rin palang babaeng may dalang bigat na hindi basta-basta kayang buhatin. Nang sumunod na araw, maaga pa lang ay gising na ako, excited, pero may halong kaba. Matapos maghanda ng sarili at ayusin ang mga gamit para sa unang interview, agad akong tumungo sa sasakyan at bumiyahe papunta sa bahay ni Luisa. Morning, Luisa. Ready ka na? Maaga ka ha. Di pa nga ako nakakapagkape. Tuloy ka. Don't worry. Hindi naman to formal interview. More like get to know you lang. At kung okay lang din, kaunting tour sa bahay mo. Para makita rin ng fans kung paano mamuhay ang idol nila. Uy, Mig! Sabi ko na nga ba maagap ka eh. Anyway, sure tayo ah. Hindi naman kailangang ma-involve ang ibang personal na bagay, di ba? Of course. Boundaries respected. Chill lang to. Kung saan lang comfortable si Luisa, yun lang ang ipapakita natin. Good. Ayoko rin naman masyadong nailalabas sa publiko mga personal kong ginagawa sa buhay. Noted. So ganito, mag-start tayo sa living area. Simpleng intro lang, then maybe pakita natin yung workspace mo or kung saan ka usually nagre-relax. Gusto ko kasi maipakita yung balance ng pagiging beauty queen mo at yung pagiging normal na tapo. Agree ako dyan. Pwede rin tayo mag-insert ng quick questions habang iniikot natin ang house. Yung pang icebreaker lang like, anong uling ginagawa mo pagkagising? Or coffee or tea? Pwede. Pero skip natin ang second floor. Hindi pa siya ready for guests. Dito muna tayo sa baba. Living room, kitchen, and garden kung gusto niya. Noted. Actually, okay na ako sa layout na to. Maganda yung natural light sa sala. Pwede tayo mag-shoot dyan ng mga candid shots habang nagkikwentuhan. Tapos, after nun, Migs, baka pwedeng quick Q&A sa garden? May table doon na magandang background. Bagay sa mood ng dokyo. Oh, sure. Pero, give me 10 minutes. Ayusin ko lang muna ang sarili ko. Saglit na ako. Sige, take your time. Kami ni Isay mag-aayos muna ng camera. Isay, matanong ko lang. Nabanggit kasi sa akin ni Ate Faye. Kamamatay lang daw ng lolo ni Luisa. Oo. Actually, 1 buwan pa lang ang nakalipas. Pero please ha, huwag mo nilang babanggitin. Alam mo naman si Luisa, ayaw na ayaw niyang nauungkat pa yun. Ah, oo naman. Walang problema. Salamat. Pero may ideya ba kayo kung ano talagang nangyari? Wala pa nga eh.
Pero yung mga authorities dito, hanggang ngayon wala pa ring linaw. Kung biktima rin pala yung lolo ni Luisa, bakit siya pa rin ang pinagbibintangan nung pulis na si Troy? Ganito kasi yan. Si Troy, kaklase namin ng college. At naging sila ni Luisa. Pero bigla na lang nakipaghiwalay si Luisa. Walang pasabi, walang closure. Umalis siya ng bayan. Pagbalik niya, kasama niya na yung lolo niya. Okay, pagkatapos, Iba na si Luisa nang bumalik. Parang mas malakas siya physically. Yung tipong biglang naging flexible, alert, parang may kakaibang sigla. Hindi ko rin maipaliwanag eh. Pero ramdam ko. so anong connect kay Troy? Kasi nung gabing namatay si Lolo, si Troy daw mismo ang nakakita sa kanilang dalawa. Nagkaaway sa likod ng bahay. Nag-aaway? Oo. As in. Parang may laban ang nangyayari. Sinasaktan nilang isa't isa. Pero di rin namin alam kung totoo bang nag-aaway o baka nagsasanay lang. So hindi malinaw kung training o talagang conflict. Yun nga eh. At sa totoo lang, yun ang palagay kong hindi mo na inalam ni Troy. Ang alam lang niya, pagkatapos yung gabing yun, patay na si Lolo. At mula nun, si Luis na kaagad ang itinuturo niya. So ibig sabihin, yung sinasabi ni Luisa na bangkay sa likod ng bahay, lolo niya yun? Oo. Kaya sabi ko sa'yo, kung ayaw mong mapalayo sa kanya, huwag mo nang babanggitin ito sa harap niya, ha? Oo naman. Naiintindihan ko. Ready na ako. Perfect timing. Tara na, Luisa. Paglabas niya, muling bumalik ang composure niya. Ang tikas, ang ngiti, ang presensyang parang walang bahid ng lungkot. Pero nung alam ko na ang kwento sa likod ng kanyang mga ngiti, ang masasabi ko lang, mas gusto ko pa siyang makilala. Okay, simulan muna natin sa pinaka-basic. Sa sala. Natural light pa naman. Hindi ko na kailangan mag-set up ng lighting. Sakto sa vibe na gusto natin. Raw, elegant, hindi pilit. Oh, diba? Sabi ko sa'yo, Luisa. Chill lang. Wala tong mga ilaw-ilaw na parang presscon. That's good. Mas gusto ko yung totoo lang. Walang masyadong arte. Nagumpisa na ang shoot namin at naging maayos naman ang takbo. Hindi ako nahirapan sa pagkuha ng mga larawan dahil parang sanay na si Luisa. Natural siyang kumilo sa harap ng lente, marunong makinig at sumunod. Kaya naman nang matapos ang session, proud na proud kong ipinakita sa kanya ang mga kuha ko. At sa wakas, kahit sandali lang, nakita ko rin ang ngiti niyang hindi pilit. Nice shot, Migs. Ang tagal ko nang hindi nakikita yung ngiti ni Luisa sa ganitong shoot. Natural, hindi pilit. Ako pa ba? Yabang naman. I got this, Luisa. Silipin mo muna yung mga kuha ni Migs. Ang gaganda. Parang pang magazine spread. Habang papalapit si Isay sa gate, si Luisa naman ay dahan-dahang lumapit sa gilid ko. Tahimik siya, pero ramdam ko ang presensya niyang may kakaibang epekto sa akin. Parang may bahagyang kuryente sa balat. Lalo na nang sumilip siya sa screen ng kamera. Kasabay ng init ng kanyang paglapit, sumingaw sa hangin ang amoy ng body spray nito. Banayad pero tumagos sa ilong at diretsyo sa utak. Sa pagkakataong yon, hindi ko alam kung ano ang mas nakakabahala, yung lapit niya o yung reaksyon ng katawan ko. Officer Troy? Anong ginagawa mo dito? Officer Troy? Tama bang dinig ko? Sana nga mali. Halika na. Mukhang gigisayin ka na naman ng tao yon, Migs. Maganda ka na. Ha? Bakit naman? Ano bang nangyayari? Ano ginagawa mo rito, Troy? Next time, pwede ba magpaalam ko muna bago ka basta sumulpot? Relax. Hindi naman ikaw ang sadya ko. At sino? Siya.
Migs, tama ba? Yes. May problema ba? May gusto lang akong linawin. Lumabas kasi sa CCTV footage kagabi. Nasa harap ka ng bakanteng lote. Yung lugar mismo kung saan natagpuan ang bakay. Sa kasamang palad, sa kalsada lang nakatutok ang kamera. Kaya hindi namin nakita ng buo kung ano ang ginawa mo nang bumaba ka sa sakyan. Pero malinaw, nagsinungaling ka nang tanungin kita kahapon. Teka, anong kinalaman ni Migston? Yan ang gusto kong malaman. Anong ginagawa mo ron? Sir, ihing-ihi lang ako kagabi. Huminto ako sandali pero wala akong napansin. Umalis din ako agad. Ganun ba? Bakit parang nagmamadali kang bumalik sa kotse mo? Halos magkadarapa ka pa eh. Fine. May nakita ako dun kagabi. Pero hindi yun bangkay. Anong nakita mo? May sumita lang sa akin. Pinalis ako. Pero hindi ko siya masyadong namukaan. Nakatago sa dilim. Tapos nakahood pa. Yung boses, naalala mo ba kung paano siya magsalita? Hindi ko rin masyadong matandaan. Medyo mahinang magsalita. At sa totoo lang, hindi ko naman iniisip na may kakaiba. Kaya siguro nawalan ako ng focus sa boses niya. May kahit ano ka bang natatandaan na pwedeng makatulong? Height, galaw, accent? Wala eh. Gabi na rin nun. Kaya naisip kong wag na lang ding bangkitin kasi baka mapahiya pa ako. Wala naman akong konkretong maibigay. Kung tapos ka na, pwede bang umalis ka na, Troy? Nakakabala ka na sa trabaho namin. Bantayan mo ang sarili mo, Mix. Maganda ang lugar na to, pero tandaan mo, hindi lahat ng tahimik ay ligtas. At hindi lahat ng magaganda ay walang pangit na itinatago. Lalo na kung napapaligiran ka ng mga taong delikado. Excuse me. Aba, may gana pang magbanta ah. Loko talaga yun. Ay nako, yung si Troy, lagi nilang ganyan. Sorry ha, Migs. Wala yun. Huwag mo siya intindihin. Naghahanap lang talagang lalaki yun na mapagbubunto na ng sisi. Oh, sino na naman to? Oh, Isay Apo. Kanina pa ba kayo naghihintay? Pasensya na't natagalan ako. Naghatid rin kasi ako ng pananghalian kina Ben at sa mga trabahador niya. Nako, okay lang po yun. Pasok po kayo. Nga pala, Aling Tiday. Eto po si Migs, videographer ni Luisa. Dito rin po siya manananghalian. Abay, sakto. Marami akong inihandang pagkain ngayon. Tingnan mo nga naman. Parang sinadya ng tadhana. May bisita pala kayo. Kumusta ka, iho? Ako si Tiday, tagaluto rito at parang nanay-nanaya na rin ang karamihan dito sa bahay ni Luisa. Magandang tanghali po, Aling Tiday. Ang bango po ng dala nyo. Hindi pa naman nabubuksan, naamoy ko na. Ay naku, wag kang masyadong mambola. Baka mapasobrang kanin mo. Pero sige, kumain ka lang mamaya, masarap yan. Salamat po. Aling Tiday, sumabay na po kayo sa amin sa pananghalian. Maghahain na po ako. Ay naku anak, wag na. Kumain na ako bago pa ako umalis. Alam kong mapapagod ako ng gusto. Kayo na lang. Aalis na rin ako. Kailangan ko kasing puntahan si Fe. Bakit po, Aling Tiday? May problema po ba? Ay naku anak, doon sa tabing ilog may natagpo ang bangkay. Walang ulo at lamang loob. Ay Diyos ko, si Carding daw yon. Base sa wallet na nakita sa bulsa. Si Kuya Carding po? Yung mananahi na katulong ni Ate Fe? Yun nga. Kaya pupuntahan ko si Fe. Alam kong labis siya naghihinagpis ngayon. Ganun ho ba? Ihatid na po kaya namin kayo. Oo nga po. Nasa labas lang po ang sasakyan ko. Wag na mga anak, may tricycle na ako. O, sa totoo lang, inihintay na ako nun sa labas. Ang sabi ko kasi, idadaan ko lang ito. Sige po. Mag-iingat po kayo. Sige mga anak, kayo rin. Mauna na ako. Natapos ang tanghalian na yun na parang mabigat ang takbo ng oras. Pero nang marating namin ang barangay para sa pasarela, doon na nagsimulang maging magulo ang lahat. Pagsapit ng gabi noong araw na yon, tandang-tanda ko pa kung paanong biglang nagbago ang kalmado at composed na itsura ni Luisa. Para bang may kung anong gumugulo sa loob niya. May problema ba, Luisa? Parang hindi ka mapakali. Isay, pwede na ba ako umalis? Medyo masama pakiramdam ko eh. Ha?
Pero hindi pa tapos ang pasarela. Rarampa ka pa mamaya. I know. I'm sorry, pero kailangan ko na talagang umalis. Gusto mo ba iatid na lang kita pabalik? Hindi na. Sanay naman ako mag-isa. Anong nangyari doon? Hindi ko alam eh. Basta may mga gabi talagang hindi siya mapakali. Hindi ko alam kung bakit. Pero palaging sa gabi siya nagkakaganyan. Tahimik akong nakatingin sa papalayong si Luisa. Ang lakad niya, mabilis. Para bang may kailangan siyang habulin o takasan. At doon, bigla kong naalala ang nakita ko noong unang gabi ko sa baryo. Ang misteryosong boses. Ang taong nakatakipang mukha sa gilid ng gubat. Ang malamig na boses na pumigil sa akin sa pagpasok sa masukal na bahagi ng kagubatan. Isay, susundan ko muna si Luisa. Nag-aalala ako. Baka kung anong mangyari sa kanya. Sige, basta Mixa, huwag mo siyang pipilitin kung ayaw pa niyang bumalik. Oo naman. Mabilis akong naglakad papalabas ng covered court kung saan ginaganap ang pasarela. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang pinupuntahan ko. Pero isang bagay ang sigurado, delikado ang lugar na yon, lalo na sa gabi. Hindi pa man ako gaanong nakakalayo na tanaw ko na si Luisa. Mabilis ang lakad niya, halos hindi lumilingon. Pero ang ikinagulat ko, hindi siya tumatahak sa kalsada pabalik ng bahay. Sa halip, lumiko siya sa madamong daan sa gilid ng barangay, papunta sa gubat. Luisa, saan ka ba talaga pupunta? Palayo ng palayo ang lakad namin. Mabagal ako. Tinitiyak kong hindi niya ako maririnig. Pero habang patuloy ko siyang sinusundan, bigla siyang huminto. Inikot ang paningin sa paligid. Nagtago ako sa likod ng isang malaking puno at pasimpleng sinulyapan si Luisa. Nakatayo lang siya sa gitna ng gubat. Nakatingin lang siya sa langit. At pagkatapos, dahan-dahang inilabas ang isang matalim na bagay mula sa ilalim ng kanyang gown. What the? Ano yan? Kutsilyo? Napaatras ako ng bahagya, pero bago pa ako makalayo, nagsalita siya. Kanina mo pa ako sinusundan. Lumabas ka na. Shit. Nakita niya pa ako. Kanina pa kita nararamdaman. Sinabing lumabas ka. Louie? Teka. Sandali. Shit. Sino yun? Isang matandang lalaking hindi pamilyar ang biglang lumitaw mula sa dilim. Lukot ang mukha. Galit ang titig. At ang tingin niya kay Luisa, parang handang pumatay. Kanina pa kita nararamdaman. Anong ginagawa mo sa plaza? Sino ba itong matandang to? Kilala niya ba to? Sige, lumapit ka pa. Para maibaon ko sa lalamunan mo tong hawak kong patalim. Camera, shit. Kailangan ko itong makuhanan. Biglang sumugod ang matandang lalaki. Pero sa isang iglap, sumalubong din si Luisa. Walang pagdadalawang isip. Ang una niyang saksak ay agad na dumiretso sa leeg. Parang may alam siyang punto ng katawan na agad nagpapahina. Pagkatapos ay sinundan niya agad ng isa pa sa tagiliran. Tapos isa sa dibdib. 3 sunod-sunod na saksak, walang pag-aatubili. Parang hindi siya tao. Hindi pa siya tumigil. Lumuhod si Luisa sa katawan. Sinapo ang buhok ng matanda. Saka muling itinaas ang kutsilyo. Hindi para saksakin, kundi para putulin ang leeg nito. Luisa? Anong ginagawa mo? Mix, anong ginagawa mo dito? Anong ginawa mo dun sa lalaki? Bakit mo siya pinatay? Mix, sandali. Makinig ka muna. Luisa, ikaw ba yung taong nakausap ko nun sa bakanting lote?
Sabihin mo sa akin, ikaw bang pumapatay sa mga biktima dito? Mix, mali ang iniisip mo. Makinig ka muna. Magpapaliwanag ako. Huli ka na, Luisa. Nakuha ng camera kong ginagawa mo. Wala ka ng takas. Sandali lang. Mix, huwag ka lilingon. Lumapit ka sa akin. Para ano? Para patayin mo rin ako? Mix! Mali ka na akala sabi! Makinig ka muna! Basta't umalis ka dyan! Halika dito! Ikaw ang maglalapit sa akin! Ah! Ah! Bigla akong nadulas. Sa kakaurong ko palayo kay Luisa, hindi ko napansin na nasa gilid na pala ako ng isang maliit na bangin. Pagbagsak ko, tumama ang likod ko sa matigas na lupa at napahiyaw ako sa sakit. Habang pinipilit kong bumangon, napalingon ako sa kaliwa nang marinig ko ang mabibigat na hakbang. Papalapit. Nang tumama ang liwanag ng buwan sa mukha niya, namilog ang mga mata ko. Kuya Ben! Kuya Ben! Tulungan mo ako! Si Luisa! Siya pumapatay dito! Tulungan mo ako! Papatayin niya ako! Pero hindi siya kumibo. Ang mukha niya punong-puno ng galit. Para bang hindi na siya ang Kuya Ben na kilala ko. Ibang nilalang na ang nasa harap ko, batay sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Sinundan ko ang direksyon ng tingin niya at doon ko lang napansin ang hiwa sa binti ko. Sugat mula sa pagkakabagsak. Agad ko itong tinakpan ng kamay, pero bago pa ako makakilos, bigla siyang tumalon sa ibabaw ko. Parang hayop na gutom na gutom. Kuya Ben? Anong ginagawa mo? Kuya Ben? Halos manginig ako sa takot, pero bago pa siya tuluyang makalapit, isang anino ang biglang sumulpot mula sa likuran niya at malakas siyang hinila palayo sa akin. Tumakbo ka na, Mix! Shit! Yung camera ko! Nasaan na? Mix, ano ba? Umalis ka na ngayon na! Pero... Takbo! Inis man ako, tinigilan ko ang paghahanap sa camera. Paika-ika akong naglakad palayo. Pilit nilalabanan ng kirot sa katawan. Hindi ko na rin tinangkang lumingon kahit naririnig ko ang matitinding palitan ng atake sa likod ko. Pero nang malapit na akong makalabas ng gubat, bigla akong hinila pabalik ng parang mabangis na hayop na si Kuya Ben. Kita ko si Luisa. Malalim ang hininga habang mabilis na tumatakbo papunta sa akin. Pero huli na. Malakas akong ibinalibag ni Kuya Ben na agad ikinadilim ng paningin ko. Mix! Kinabukasan nagising ako sa tilaok ng manok at mahinang bulungan mula sa labas ng silid. Mabigat pa rin ang katawan ko at ramdam ko ang kirot ng pagkabagsak ko. Lalo na sa sugat sa aking binti na maayos nang naibenda. Huminga ako ng malalim. Tiniis ko ang sakit para makabangon at makatayo. Luisa, pwede ba tayo mag-usap? Mix, gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay na ako. Si Luisa gusto kong makausap. Sige. Fine. Iiwan ko muna kayo. Pero sana naman, magawa niyong sabihin sa akin kung anong nangyari. Gusto ko lang malaman kung sino ka talaga, Luisa. Ako pa rin to, Mix. Ang hinahanga ang beauty queen. Pero hindi lang doon natatapos ang trabaho ko. Ako ang bantay ng lugar na to. At kung kailangan kong pumatay para protektahan ng mga inosente, gagawin ko. Anong klaseng katwiran yan, Luisa? That's a crime. You just killed a man. At si Kuya Ben? Anong ginawa mo sa kanya? Pinatay mo rin ba siya? Mix, hindi mo ba naaalala? Inatake ka niya. Muntik ka ng mapahamak kagabi. Hindi mo ba naramdaman kung gaano siya kalakas? At kung paanong hindi siya karaniwang tao? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, sinaksak mo yung lalaking yun na wala kang kahit katiting na pag-aalinlangan. Kasi hindi siya tao, Migs. Hindi sila katulad natin. At kung hindi ko siya pinigilan, baka isa ka na lang sa listahan ng mga biktimang pinupulot dito na wala ng ulo. Ano bang sinasabi mo? Eh, ikaw nga yung gumagawa nun eh. Migs, hindi. May mga nilalang dito na matagal nang gumagalas sa lugar na to. Hindi mo sila makikilala agad dahil parang ordinaryong tao sila. Gaya ni Kuya Ben. Trust me, Migs.
Kung may ibang paraan, hindi ko gagawin to. Pero kailangan nilang mamatay para wala na silang mapiktima pa. Ginagawa ko lang kung anong ginawa nila sa mga inosente. Gusto ko lang maranasan nila ang sakit na binibigay nila sa iba. Teka nga, Luisa. Hindi kita maintindihan. Migs, si Kuya Ben, pati yung lalaki nakita mo kagabi, hindi sila tao. Aswang sila. They eat human heads. Kasama ang laman loob. Ako, pinapatay ko silang mga aswang. At ginagawa ko lang kung anong nararapat sa kanila. Aswang? Oo. Maniwala ka sa akin, Migs. Totoong sinasabi ko. Pero, bakit ikaw? Bakit ikaw ang gumagawa ng lahat ng to? Bakit hindi ka humingi ng tulong sa mga pulis? Dahil hindi nila naiintindihan. Walang maniniwala sa akin, Migs. Subukan mo sabihin sa mga tao na may aswang pa rin ngayon, tatawanan ka lang. At kung maniwala man sila, baka ako pang habulin nila. Ako ang huhulihin. Hindi yung mga halimaw na itinatagong sarili sa balat ng tao. Hindi ko na alam, Luisa. Kahit ako, hindi ko na rin alam kung paniniwalaan ba kita o hindi. Migs, please. Noong gabing nasa bakanting lote ka, ako nga yun. Pinaalis kita kasi alam kong doon tumadaan yung isa sa mga aswang. Kung masama akong tao at gusto ko lang pumatay, hindi ba dapat sinaktan na kita noon pa lang? Luisa, buksan mo ang pito. May warrant ako. Luisa Santillan, inaaristo ka namin sa kasong pagpatay kay Berto Kapumpon. At kung mapapatunayan ang mga ebidensyang nakalap, maaari mo ring akuin ang iba pang pagpatay na nangyari sa bayang ito. Teka, ano? May ebidensya ba kayo? May nakuha kaming footage malapit sa crime scene. At mukhang may testigo na rin. Hindi ba, Mitch? Ha? Luisa, sorry. Hindi ko alam na ganitong mangyayari. Bigla na lang siyang dumating. Akala ko hihingi lang siya ng statement. It's okay, Isay. Sandali lang. Hindi niyo pa alam ang buong kwento. Mitch, alam mo naman siguro ang tinutukoy kong footage ay galing sa kamera mo mismo. Mas mabuting sumama ka na rin sa presinto. Teka lang, Troy. Baka pwedeng huwag niyo muna siyang pusasan. Isay, alam mong procedure to. May warrant kami at alam mong hindi pwedeng basta-basta. Alam ko. Pero sana maintindihan mo rin. Habang hindi pa tapos ang investigasyon at habang wala pang final na desisyon ng korte, wala kayong karapatang tratuhin siya na parang kriminal sa harap ng publiko. Isay, okay lang. Hindi, Luisa. Hindi ito okay. Troy, hindi mo ba naisip? Kung sakaling mali kayo sa hinala nyo, kung sakaling iba talagang pumatay sa mga biktima, anong mangyayari sa dignidad ni Luisa, sa karir niya, sa buong bayan na umaasa sa kanya? Isay, gaya ng sabi ko, may sapat na ebidensya kami. Hindi kami pwedeng basta-basta magbulag-bulagan. At hindi nyo rin pwedeng bastusin ang proseso. May abogado si Luisa. Haharapin niya kayo. Kung umabot man ito sa media at nagkamali kayo sa panghuhusga, hindi lang ikaw, Troy, kundi buong presinto ang mapapahiya. You know I'm right. Sir, kung palagay niyo na witness ako, willing naman akong tumulong. Pero yun ay kung pareho nga ang habol natin. Ang katotohanan. Pero kung ang gusto mo lang ay idiin si Luisa at sirain ang pangalan niya, sorry. Pero kasuhan mo na lang ako ng obstruction of justice. Wala akong pakialam. Wala akong mapapala sa akin. Migs. Fine. Walang bosas. Pero sasama siya ng mayos. At Luisa, wag na wag mong tatakasan ito. Naiintindihan ko. Salamat. Migs, please samahan mo siya. Tatawagin ko ng abogado niya. Ako bahala. Habang sinusundan ko sila palabas ng bahay, tahimik ang paligid. Walang ingay. Kahit ang mga tilaok ng manok at ibon ay parang natigilan. At sa totoo lang, hindi ko na rin alam kung si Luisa nga ba ay isang kriminal o isang bayani na napilitang maging halimaw para labanan ang mga tunay na halimaw sa bayang yon. Lumipas ang maghapon at sumailalim kami sa isang masusing interogasyon. Hindi ko na rin maitatanggi pa ang mga nakita ko dahil ako mismo ang nakakuha ng footage. Pero habang pinagmamasdan ko si Troy, may napapansin ako sa kanya. Para bang may binabasa siya sa mga kilos ko at mukhang may gumugulo rin sa isipan niya.
Sa huli, pinauwi niya ako, habang si Luisa naman ay naiwan kasama ang abogadong pinadala ni Isay. Pagkarating ko sa bahay, umandar ang kilabot at takot sa buo kong katawan. Oh, Aling Tiday, magandang gabi po. Magandang gabi rin, iho. Nga pala, dinalan kita ng mainit na tinola. Nagsabi ni Luisa, ako na munang bahala sa pagkain mo, anak. Kaya huwag ka na mag-abalang magluto. Baka mabinat pang sugat mo. Mas mabuting magpahinga ka muna. Maraming salamat po. Ay naku, wala yon. Nga pala sabi ni Martin, dadaanan ka raw niya bukas ng umaga. Isasama ka sa pag-aayos ng venue sa plaza para sa event ni Luisa. Kaso ito kasing si Ben, hindi nagpapakita mula pa kagabi. Si Kuya Ben ho? Bakit Aling Tiday? Ano pong nangyari? Hindi rin namin alam, iyo. Basta ang sabi, hindi raw umuwi kagabi si Ben. Ganun po ba? Siya, sige na, mauna na muna ako. Kumain ka na habang mainit pa yan. Opo, salamat po ulit. Napatigil ako. Nanginginig na isinarado ang pintuan at huminga ng malalim. Nang mabuong muli ang sarili, doon ko naisipang mag-setup ng camera sa iba't ibang pwesto ng kwarto ko. Tama, Mix. Kung totoo ang sinasabi ni Luisa, ibig sabihin, babalikan ka ni Mang Ben. Alam niyang nakita mo siya kagabi at hanggat wala pang balita na patay na siya, ibig sabihin, buhay pa siya at naghihintay lang ng tamang oras. Sino yun? Tumayo ako at akmang pagbubuksan ng pinto nang bigla itong bumukas. Anong? Kumusta, Mix? Kuya Ben? Akala ko... Akala mo ano, Mix? Akala mo patay na ako? Sandali lang. Huwag kang lalapit. Alam kong nakita mo ko, Mix. Alam ko rin, sinabi na sa'yo ni Luisa kung anong klaseng nilalang ako. Hindi ba't siya ang unang nagpakilala ng mga katulad namin sa'yo? Kung ganun, anong ginagawa niyo rito? Na ano pa? E di para patayin ka. Pagkatapos mo, isusunod ko si Isay at lahat ng mahal ni Luisa para maramdaman niya kung gaano kasakit ang ginawa niya sa akin. So, totoo nga? Totoo nga aswang kayo? Mukhang hindi ka pa rin naniniwala, iho. Pero hayaan mo. Patutunayan ko sa'yo ngayong gabi mismo. Kumakabog ang dibdib ko sa sinabi niya. Parang nanigas ang buong katawan ko sa takot. Lalo na nang sumugod siya ng walang bapala. Parang hayop na tumalon sa akin, dahilan kaya tumilapon ang paper bag na dinala ni Aling Tiday kanina. Pero agad din akong natigilan nang makita ko ang lumabas doon. Ang kutsilyong alam kong siyang ginamit ni Luisa sa pagpatay. Papatayin kita! Nataranta ako nang bigla akong hilahin ni Kuya Ben. Mabilis niya akong sinakmal sa balikat. Bumaon ng ngipin niya roon. At halos mawalan na ako ng ulirat habang walang humpay siyang sumisip-sip ng dugo ko. Pero gamit ang nanghihina kong katawan, itinataas ko ang kutsilyo at buong puwersang ibinaon sa likod niya. Saan mo nakuha yan? Luisa! Babalikan ko kayo! Babatayin ko kayo lahat! Tumakbo palayo si Kuya Ben. Ako naman, pilit na tumayo kahit nanginginig at nanghihina. Agad kong kinuha ang kamerang itinago ko sa sulok at kahit sumasakit ang katawan ko, nagmaneho ako papuntang presinto. Pagdating ko ron, saktong kakaunti lang ang naka-duty. Troy! Kailangan ko si Officer Troy!
Mix, what the hell? Ano nangyari sa'yo? Kailangan kita makausap. May ipapakita ako sa'yo, please. Halika. Sa opisina tayo mag-usap. Pumasok kami sa opisina niya at hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Binuksan ko agad ang camera at ipinakita sa kanya ang video. Babalikan ko kayo. Papatayin ko kayong lahat. Ano to? Ito ang nangyari, Troy. Hindi si Luisa ang kalaban. Si Kuya Ben. Siyang umatake sa akin ngayon. At nung gabing nahuli ko si Luisa, inatake niya rin ako noon. Kaya ako nabitiwan yung camera ko. At kung hindi dahil kay Luisa, baka patay na ako ngayon. Pero, hindi yan pwede. Si Ben? Matagal na siya sa bayang ito. Tingnan mo yung katawan niya sa video. Yung bilis, yung lakas, yung paraan ng pag-atake. Hindi yan normal. Sabihin mo sa akin, tao ba talaga yan? Troy, si Luisa lang ang may kakayahan para pigilan sila. Kung hindi mo siya palalayain, sino pang lalaban sa mga kagaya ni Ben? Hindi ko alam kung paniniwalaan ko to, pero... Pero ramdam mong malinis ang intensyon ni Luisa, hindi ba? Troy, ganyan din ako nung una kong naalaman. Hindi ko alam kung paano maniniwala, pero totoo to. At yung babaeng kinulong mo ngayon, isa siyang berdugo ng mga aswang. Pero... Please, kailangan... Mix, ano nangyayari sa'yo? Sandali, tatawag ako ng medics. Si Luisa, alam niya ang gagawin. Shit! Please, Sige, sandali na. siya lang. Diyan ka lang, Mix. Diyan ka lang. Nawala si Troy ng ilang saglit. Ngunit pagbalik nito, ay kasama na si Luisa at Isay na parehong nagulat nang makita akong nakahandusay sa sahig. Mix? Oh, Diyos ko! Anong nangyari sa'yo? Nagmamadaling lumapit si Luisa. Sa isang tingin niya lang sa akin, parang alam na niya ang ginagawa. Lumuhod siya, marahan akong hinawakan sa mukha at saka kinalas ang botones ng polo ko. Delikado to. Nalalaso na siya. Paano natin siya matutulungan? Kailangan ko siyang dalhin sa bahay. May mga gamit ako doon para sa ganitong sitwasyon. Okay, sige. Ililipat ko ang sasakyan sa likod. Ako na magmamaneho. Kapit lang, Migs, please. Hindi ko hahayaang mamatay ka. Inilagay ako sa balikat ni Troy at dumaan kami sa likod para hindi makita ng ibang mga pulis. Nang makalabas, agad kaming sumakay sa sasakyan ni Troy at nagmaneho papunta sa bahay ni Luisa. Pagdating, walang sinayang na oras si Luisa. Pagkabukas ng pinto, agad niyang itinuro kay Troy kung saan ako ihihiga. Pagkatapos ay inilabas niya ang mga gamit niya mula sa ikalawang palapag. May mga tuyong halaman, bote ng kakaibang langis, tuyong dahon, at kakaibang mga ugat sa garapon. Sa sobrang dami ng dinala ni Luisa ay tumulong na si Isay. Para siyang isang healer na nagtatago sa anyo ng beauty queen. Luisa, anong klaseng mga gamit to? Mga halamang kontralason. At hindi basta-bastang lason na nasa katawan ni Mix. Galing to sa isang aswang. Maya-maya lang ramdam ko ang init sa dibdib ko. Parang may apoy na gumapang papasok sa katawan ko. Sinusunog ang lamig na kanina pa unti-unting pumapatay sa akin. At pagkatapos, dahan-dahan, parang gumaan ang dibdib ko hanggang sa tuluyan na akong makahinga ng maluwag. Luisa, Nandito na ako. Ligtas ka na. thank you sa pinadala mo kay Aling Titay. Pero buhay pa si Kuya Ben. Huwag mo na munang isipin yon. Ang importante, gumaling ka. Luisa,
Si Kuya Ben yata itong nakikita ko nakatayo ngayon sa labas ng bahay. Ano? Teka, ako na bahala. Hindi namamatay ang aswang sa bala ng baril, Troy. Ang kutsilong ginagamit ko sa pagpatay sa kanila, minana ko pa sa lolo ko. Gawa ang talim nito para sa iisang layunin, pumatay ng aswang. Kaya nga lagi kong sinasabi sa iyo, Troy, sana inalam mo muna kung bakit sila namamatay. Dahil ang mga aswang na pumapatay ng tao, iniiwan ng mga biktima nila walang ulo at walang laman loob. Ako, pinapatay ko lang sila sa paraang nararapat. Sinaksak sa puso, pinugutan ng ulo. Pero hindi ako hayop, Troy. Hindi ko kailanman kinukuha ang laman loob nila. Kung sana naging mas mapagmatsyag ka lang, makikita mo ang kaibahan. Hindi ngayon ang tamang oras para magsisihan pa. Tama si Mix. At kung totoo man ay sinasabi mo, Luisa, mas mabuting agapan na natin to bago pa may madamay ulit. Oh, Diyos ko! Kuya Ben! Hindi na yan si Kuya Ben. Hindi siya tao. Luisa! Sa wakas! Nagsama-sama pa talaga kayo! Papatayin ko kayong lahat! Papatayin ko lahat ng mahal mo gaya na ginawa mo sa hanggang to! Huwag kang gagalaw! Sabi ko huwag kang lalapit! Akin ang dugo ni Luisa. Nilipol niya ang mga kasama ko. At ngayon, kayo naman ang isusunod ko! Wag na wag mong idagtama yung mga inosente, Ben! Inosente ba ang mga yan? Sila ang sumira sa lahat. At ikaw ang pumatay sa mga kalaki ko. Dahil yun ang nararapat sa inyo! Papatayin kita! Sumugod si Kuya Ben. Si Luisa ay mabilis na hinanda ang sarili. Hawak ang kutsilyo niya. Ako naman ay hinila ni Isay papalayo habang si Troy naman ay sunod-sunod na pinaputok ang kanyang baril. Walang bisa! Luisa! Gawin mo na, Luisa. Ngayon na. Matatapos ng lahi mo, Ben! Sunod-sunod ang naging galaw ni Luisa. Mabilis, walang alinlangan. Tumama ang unang saksak sa tagiliran ni Kuya Ben. Kasunod ang isa pa sa balikat at isa pa sa leeg. Umuungol sa sakitang halimaw. Ang boses niya ay tila mula sa kailaliman. Malagkit, nabubulok. Parang halakhak ng patay na nabuhay muli. Sa bawat tama ng kutsilyo, parang may sumisirit na singaw ng itim na hangin mula sa kanyang katawan. Bumagsak sa sahigang katawan ni Kuya Ben. Sa pagbagsak niyang yun, para bang may huling hiningang kumalas mula sa paligid. Nag-iwan ng malamig na hangin sa balat naming lahat. Patay na siya. Oo, patay na siya. Sabihin niyong panaginip lang lahat ng to. Sana ba? Dumating ang mga pulis kalaunan. Nag-imbestiga sila sa nangyari. Nang tanungin na kami tungkol sa mga naganap, nagulat na lang ako nang si Troy mismo ang sumagot. Si Kuya Ben ang pumatay dito. At kung kasalanan na pinalaya ko si Luisa nang wala sa tamang proseso, handa akong harapin ang parusa ko. Ako rin po. Handa ako managot sa nangyari. Lalo na sa pagpaslang ko kay Kuya Ben. Pero Luisa, ipinagtanggol mo lang naman kami. Hindi mo kasalanan yun. Tama si Isay, Luisa. Hindi ka dapat managot dito. Iniligtas mo lang kami lahat kay Kuya Ben. Kahit na, may batas pa rin siyang lalabag. Sa pagkakataong ito ang dapat natin gawin. Naiintindihan ko. Isay, Migs, ayos lang ako. Salamat sa pag-aalala niyo. Malungkot mang isipin na kailangan niyang makulong, pero wala rin naman akong magagawa pa. Sa huli, hindi ko na ipinagpatuloy ang aking dokumentaryo. Nagpaalam ako sa kanila at agad na umuwi ng Maynila para kahit papaano ay makalimot sa lahat.
At si Isay, sumama siya sa akin. Dahil alam kong kung mahirap ito sa akin, mas mahirap ito sa kanya. Dahil matalik niyang kaibigan, si Luisa. Dito na po natatapos ang aking kwento, Miss Anne. At ang masasabi ko lang, sino nga bang mag-aakala na may isang beauty queen na gaya ni Luisa, isa palang berdugo ng mga aswang sa gabi? Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil may isang gaya niya. Isang taong handang gumawa ng madilim na hakbang para sa liwanag ng iba. Ngayon po matagal na kaming hindi nagkakausap. Pero habang tinutulungan ko si Isay sa paghahanda ng aming wedding invitation, bumalik sa akin ang lahat ng mga nangyari nang mabasa ko ang pangalan ni Luisa sa isa sa mga imbitasyon. Kumusta na kaya siya? Nakakulong pa rin kaya siya? Berdugo pa rin kaya siya ng mga aswang? O namumuhay na siya ng normal ngayon? Pero kung sakaling ginagawa niya pa rin yun sa gabi, sana wala nang maging hadlang. Sana maintindihan din ng iba na para sa kapakanan ng nakararami ang ginagawa ni Luisa. Kaya naman lahat ng video na naipon ko, nakatago at nakasave pa rin sa akin. Para kung sakaling malagay muli si Luisa sa alanganin at pagbintangan na siya ang pumapatay sa mga inosente, ilalabas ko ang mga yon para protektahan siya. Kung mapili man po ang kwento kong ito, gusto ko sana kayong tanungin. Kayo po, kung isang araw malaman nyo na ang taong hinahangaan nyo ay isa palang berdugo ng mga aswang, matatanggap nyo ba? Pakilagay na lamang ang mga sagot nyo sa comment section. Magbabasa po ako ng mga ito. Maraming salamat po sa pakikinig.